Sa wakas, naputol ni Noah ang mga tali sa mga kamay niya. Iniwan siya ng mga tauhan ni Nicholas sa sala na nakatali ang mga kamay at mga paa. Nagawa niyang gumapang papunta sa kusina at doon siya nakakuha ng armas. He loosened the ropes binding his feet at kaagad niyang hinanap ang cellphone. Pagod na siya emotionally and physically, pero hindi siya pwedeng mag-relax. Ang totoo, he doubted if he could ever relax hanggat hindi pa sila nagkakasama uli ni Bianca. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mabawi ang babaeng pinakamamahal. Yes, he finally admitted it. Bakit ba kasi na-realize niyang mahal niya ito kung kailan wala na ito sa kanya? Marami na siyang narinig tungkol kay Nicholas Legaspi at kilala niya ito mula pagkabata. Mula noon malamig na ang pakikitungo nito sa kanya dahil hindi nito kasundong ina niya. Pero ngayon lang niya nalaman kung gaano ito kasama. Daig pa nito ang kontrabida mula sa pelikula. Kaya lang mas nakakatakot ang Ginoo dahil nakangiti pa ito habang pinagpaplanuhan kung paano sisirain ang buhay niya. Alam niyang isang malaking kahibangan ang gagawin niyang pagbangga rito. Napakarami nitong makapangyarihang koneksyon at kakilala. Bukod doon, Nicholas was also one of the richest men in the country. Ngunit wala nang magagawa si Noah. Kahit na mukhang imposible ang binabalak niya, he had to do something. Hindi siya makakapayag na ikasal si Bianca sa ibang lalaki. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal nito kay Patrick. He would have to stop the wedding or he would die trying. Tinawagan niya si Luis at kaagad naman itong sumagot. Pare, kailangan kong tulong niyo ni Marcos. Emergency to. Don't cry over spilled milk, Iha. Sumandal si Nicolas sa upuan nito at tiningnan ng matama ng anak. Inilapag nito ang hawak na dokumento sa desk na kaharap nito. I'm doing what's best for you. You'll thank me later. Papa, please, hindi ko mahal si Patrick. Pagmamakaawa ni Bianca. Nakaupo siya sa couch malapit sa malaking mesa. Mahal? Hindi makapaniwalang tanong nito. Kumunot ang noo nito na parang hindi naiintindihan ang konsepto ng pagmamahal. You're too old for childish fantasies, my dear. If you marry Patrick, you won't want for anything. Makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Hindi ako interesado kay Patrick o sa pera niya. Malamig niyang tanggi. Pinigil niya ang luhang nangingilid sa kanyang mga mata. At kanino ka interesado? Sa anak ni Maggie Sebastian? Please, Pa. End of discussion, Bianca. Magpapakasal ka kay Patrick and that's final. Pinulot muli ni Nicholas ang dokumento sa desk nito at hindi na pinansin ng anak. Pa, think like a father for once. I'm your daughter. Pagpupumulit ng dalaga. Hindi ako isang business investment. Bumuntong hininga ito na parang nauubos ng pasensya. Kung magpapakasal ka kay Patrick, I'll go to my grave happy. And richer than ever. Asik niya, nakatiimbagang. Hindi na niya hinintay na pagalitan o isnabin siya nito. Nagkusa siyang lumabas sa study ng ama at tumiretso sa silid niya. Pagpasok niya sa kwarto, umupo siya sa dulo ng kama niya habang lumingalinga sa paligid. Nandoon ang lahat ng bagay na akala niya ay mamimiss niya. Mga mamahaling damit, latest gadgets at kung ano-ano pa. Looking at everything brought with her father's money. Uminit ang ulo ni Bianca. Nag-aaksaya lang siya ng panahon kung pipilitin niya magmakaawa sa ama. Wala itong balak na palitan ng desisyon nito. Ni hindi nga ito nakinig sa kanya. Wala itong pakialam kahit habang buhay siyang magiging miserable sa piling ni Patrick. Nakatuon lang ito sa merger sa pagitan ng mga negosyo nila. It was typical of Nicholas Legaspi. Malapit na nitong makuha ang gusto nito at hindi ito magpapapigil kahit kanino. Si Noah lang ang natitirang pag-asa niya. Kahit ayaw niya, nagdadalawang isip siya kung talaga bang dapat siyang umasa sa kababata. Hindi nito sinabi na mahal siya nito pero nararamdaman niya yon. Hindi ba tumutol ito noong pumayag siyang sumama sa papa niya? Hindi nito isusugal ang pagkakakulong kung wala itong nararamdaman para sa kanya. But it had been 4 days since that fateful day sa bahay ng tita Maggie niya. 4 days kung saan hindi siya sinubukang i-contact ni Noah. 4 days kung saan wala siyang naririnig na niha-niho mula rito. Ayaw man niyang aminin na nawawala ang pag-asa niya na parang kandilang unti-unting natutunaw. Despite all that, sinubukan pa rin ni Bianca na maging optimistic. Paano ba siya makokontak ni Noah kung wala siyang cellphone at hindi siya makagamit ng internet? Simula nang makabalik siya sa bahay nila, kinuha ng papa niya ang cellphone at laptop niya. Noong isang araw ay pinayagan na rin siyang lumabas ng bahay para makipagkita sa mga kaibigan niya. Magandang chance na sana yon para makahingi siya ng tulong. Ngunit may mga tauhan pa rin si Nicholas na nakasunod sa kanya. Hindi rin niya makausap si Beatrice nang silang dalawa lang dahil laging may nakabuntot na bodyguard sa kanilang dalawa.
Humiga siya sa kama at isinubsob ang muka sa isang unan. Kahit ilang beses na niyang sinubukang makatakas, wala pa rin. Parang binabangga lang niya ang isang pader na hindi man lang natitinag. And her only hope? Huminga siya ng malalim. Binitiwan niya ang una na tumingala sa kisame. Please, sana wag nang pumalpak si Noah this time. Kung hindi ka ba naman hibang? Bulyaw ni Luis habang kinakamot ang batok nito. Ipinikit ni Noah ang mga mata habang sinusubukang i-tune out ang boses ng kaibigan. But it was to no avail. Hindi kinaya ng taktika niya ang kakulitan nito. Sumandal siya sa sopa at sinubukang mag-isip ng tama. Nakikinig ka ba sa akin, Noah? Pursige nito. Naku, kung hindi lang kita kaibigan, inupakan na kita. Huminahon ka nga, sabad ni Marcus. Nakaupo ito sa isang armchair malapit sa kanya. Kanina pa ito nakatingin sa laptop nito ngunit wala itong ginagawa kundi tumunganga. Kailangan eh. Umupo si Luis sa tabi ni Noah, sabay irap sa kanya. Kasi naman nakakapikon talaga tong kaibigan natin. Ang arte-arte. Humarap ito sa kanya at kumuyom ang kamay. Sinabi na pala ni Bianca na mahal ka niya. Ba't di mo sinabi na mahal mo rin siya? Naduwag ako. Tanging sagot niya. Pare naman, sayang. Nanggigigil na saad nito. Nasa'yo na sana ang opportunity at motive. Wala ka pang ginawa. Pwede ba? Tumigil ka nga. Saway ni Marcos, pinatay nitong laptop at mukhang nag-iisip ng malalim. Hindi makakatulong ang litanya mo. Bianca's wedding is on 2 days at wala pa tayong naiisip na plano. Magsasalita sana si Noah, ngunit biglang pumasok ang bodyguard ni Luis sa pinto. Mukhang nag-aalangan itong tumuloy ngunit lumapit pa rin ito sa amo. Sir, may babae po sa labas. Nagpupumilit na pumasok. Sino raw? Tanong ng artista. Isang Miss Legaspi daw po. Nagkatinginan silang tatlo at biglang tumigil sa pagtibok ang puso ni Noah. Was it possible na si Bianca ang babae sa labas? Maaari kayang nakatakas ulit ito mula sa kamay ng diktador na ama? Kung iyon nga ang totoo, pwede na silang umalis ngayon din. Handa ng plane tickets at passport nilang dalawa para makapunta sila sa Paris, ang pinapangarap na lugar ni Bianca. May sapat na siyang pera at may assignment na naghihintay sa kanya sa Berlin. Kung matutuloy sila, ang tanging pinoproblema lang niya ay kung paano sila makakarating ni Bianca sa airport on time. Bantay sarado ito at ayon sa ilang kaibigan ni Bianca, wala rin itong cellphone at hindi rin maka-access sa internet. Wala siyang paraan para makontak ito at ipaalam ang plano niya. Hindi naman siya pwedeng bumisita sa bahay ng mga Legaspi. Baka may gawing masama pa sa kanya si Nicolas nang wala sa oras. Umalis na ang bodyguard mula sa pagkakatayo sa tabi ni Luis at lumabas ng silid. Nang muling pumasok ito, may babae nang nakasunod dito. Si Bianca nga talaga. Nabuhayan si Noah ng loob nang makita ang profile ng babae. Bumilis ang tibok ng puso niya at for the first time in days, naging tunay na masaya siya. Tumayo siya para yakapin ito, ngunit natigilan siya nang humarap sa kanyang bisita. Isang ang Miss Legaspi ang babae ngunit hindi yun si Bianca. Nagulat siya nang ma-realize that he was staring at Beatrice Legaspi, ang nakababatang kapatid ni Bianca. Singganda ito ng ate nito, but in a different way. Mas bilog nga ang mga mata nito at may biloy ito sa kanang pisngi na kitang-kita dahil nakangiti ito sa kanya. It's been a long time, Kuya Noah. Bati nito. Anong ginagawa mo dito, Beatrice? I came here to help my ate Bianca have her happy ending. Nakangiting sagot nito. Tiningnan ni Bianca ang sarili sa salamin. In a white wedding gown na may bordang Swarovski crystals na may mahabang train at maikling veil. She was the picture of a blushing bride. Isang batikang makeup artist ang nag-ayos sa kanya. Ngunit hindi nito nagawang itagong mga lungkot sa ilalim ng mga mata niya. May isa rin siyang ipinagkaiba sa ibang babaeng ikakasal. Imbis na magmukhang radiant at masaya, maputla siya at walang ngiti sa mga labi. Her wedding day was supposed to be the happiest day in her life. Pero daig pa niyang namatayan. Wala namang rason para maging masaya siya. Nang sandaling pumirma siya sa marriage contract, para na rin niyang pinirmahan ng sariling death sentence, ang makasama ang lalaking hindi niya mahal habang buhay. Natanggap na niya na iyon nga ang kapalaran niya, pero hindi ibig sabihin na hindi na siya nasasaktan. Masama ang loob niya dahil sa ginawa ng ama, at mas lalo na dahil sa ginawa ni Noah. Huwag mong sabihin na mahal mo ko, Bianca. I don't believe in that crap anymore. Nanggaling ang mga salitang yun sa bibig nito mismo, kaya bakit ba siya umasa rito? Mula nang magkahiwalay silang dalawa, wala na siyang narinig mula rito. Ni hindi man lang nito sinubukang makipag-communicate sa kanya.
Hindi lang niya napigilan ng umasa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, she fell for someone completely. Nakumbinsi niya ang sarili na si Noah lang ang tanging lalaki para sa kanya. Ngunit mukhang nagkamali siya. He let her down when she needed him most. May narinig siyang mahinang katok sa pinto. Napalingon siya at nakita niyang pumasok si Beatrice sa silid niya. Ngumiti ito ng mapait sa kanya at naupo sa dulo ng kama niya. "Handa ka na ba, ate?" Umiling siya. "I don't think I'll ever be ready." "Don't worry. Sigurado naman akong everything will turn out fine." Nito, hinalis nito ang suot na heels at inayos ang pagkakaupo. "Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw ang ikakasal ngayon." Tanggi niya. "Siguro." Tanging sagot nito. Tinitigan siya nito. Bakas ang awa sa mga mata. "Ate, I'm sure everything will be alright." "Sana nga." Aniya. Sumungaw ang ulo ng papa niya sa pintuan. "Hindi ka pa ba tapos, Bianca? Nasa simbahan na si Patrick." "Tapos na po, papa." Pinigil niya ang pagtulo ng luha. Hindi siya iiyak. She was going to come out of this with her dignity still intact. Natalo nga siya sa laro nilang dalawa ng ama, pero hindi pa huli ang lahat. Baka may milagro pang mangyari at biglang sumulpot si Noah sa simbahan. O baka biglang humindi si Patrick sa kasal. Speaking of Patrick, sinubukan daw nitong kausapin ng mga magulang pero wala rin itong nagawa. Buo ng desisyon ng mga ito. Tuloy na talaga ang kasal. Huminga si Bianca ng malalim at hinanda ang sarili. Lumabas siya sa silid at bumaba sa hagdanan. Naghihintay na ang groom sa simbahan. Sa loob ng bridal car na isang puting limousine, hindi mapakali si Bianca. Tinitigan niya ang bouquet ng mga puting rosas at baby's breath para kalmahin ang sarili. But it did not work. Hanggang batok na ang kaba niya at parang may iba pa siyang nararamdaman. Hindi niya mapagtanto kung ano yon. Basta naramdaman lang niya na may mali sa sitwasyon. Tumingin siya sa labas ng bintana at kaagad niya nalaman kung bakit may kakaiba siyang pakiramdam. Ibang direksyon na tinatahak ng bridal car at hindi yun patungo sa simbahan. Lalo siyang kinabahan. Ano bang nangyayari? Saan ba siya balak dalhin ng driver? Napalunok siya, tumigpit ang hawak sa bouquet. Lalong bumilis ang takbo ng sasakyan. Hindi talaga patungo sa simbahan ang daan na binabagtas nila. "Manong, saan niyo ako dadalhin?" Imbis na sumagot ang driver, mas binilisan pa nitong takbo ng sasakyan. "Manong, sumagot ka naman! Mahuhuli na ako sa kasal!" To Bianca's surprise, tumawa ang kausap bago nagsalita sa wakas. "Don't tell me excited ka na sa kasal." Saglit na tumigil sa pagtibok ang puso niya at nanlaki ang kanyang mga mata. Ayaw niyang umasa pero hindi niya napigilan ang pag-asa na rumaragasa sa puso niya. Muling bumilis ang pagtibok ng puso niya at nabitawan niya ang bouquet. That voice, alam niya kung kaninong boses yun. Akala niya hindi na niya maririnig yung kahit kailan. At miss na niya ang timbre at ang tunog nito. Ilang beses ba niyang pinangarap na marinig ito ulit? "Noah?" Hindi makapaniwalang sabi niya. Wala siyang sagot na narinig mula sa driver. Ngunit nakita niyang lumiko ang sasakyan. Pumasok sila sa isang makalawang na gate at biglang dumilim. Natuklasan niyang nasa loob sila ng isang garahe. Nang tuluyang tumigil ang sasakyan at tigilan si Bianca. With her heart in her throat. Umibig siya sa sasakyan habang hawak ang tray ng wedding dress niya. Punong-puno ng tools ang garahe. Nakasabit ang ilan sa pader habang ang iba'y nakalapag sa sahig. May isang pulang Volkswagen sa tabi ng limousine. Natigil ang kanyang paglingon-lingon nang makita niyang bumukas ang pinto sa driver's seat. This time, hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha nang bumaba ang driver. Biglang dumaloy ang iba't ibang emosyon. Sumaya siya at kinabahan at the same time. Because Noah was standing right in front of her, in a black tuxedo. He looked more handsome than ever. May suot pa itong cap kaya mukha talagang professional driver. Nag-atubili itong lumapit sa kanya kaya ipinasok na lamang nito ang dalawang kamay sa bulsa ng slacks. Looking at him, hindi malaman ng dalaga kung ano ang gagawin. Isang linggo pa lamang ang nakalilipas mula noong huli silang magkita, pero pakiramdam niya ilang taon na ang dumaan. Kumurap siya para masigurong nakatayo nga ang binata sa harap niya. Nakita pa rin niya ito pagmulat ng kanyang mga mata. At noon lang niya nakumbinsi na totoo nga ito. Anong ginagawa mo dito?" Untag niya. "Ano ba sa tingin mo? Pilosopo ka pa rin." Napakabilis ng sumunod na mga nangyari. 1 second she was smiling at him. The next thing she knew, she was in his arms. Yakap nilang isa't isa na parang ayaw nilang bumitiw kahit kailan. Ilang beses hinalikan ni Noah ang mga mata niya, ang mga pisngi niya, ang ilong niya.
ang buong mukha niya. Pagkatapos niyakap siya ulit nito. They were both crying and laughing at the same time. Isinubsob niya ang mukha sa balikat ng binata at inamoy ito. She missed his scent and everything else about him. Alam mo bang sobra kang nakakainis? Matagal na. Sagot nito, resting his chin on top of her head. Bigla siyang binitawan nito. Nang tumingala siya, nakita niyang nakatitig ito sa kanya. May sasabihin ako. Ano yon? I love you. Inalis ni Bianca ang veil na nakatakip sa buka niya at napangiti siya. It was her very first genuine smile in over a week. Hindi siya makapaniwalang narinig niya ang mga katagang yun mula kay Noah. Finally, hindi na niya kailangang magduda o mag-second guess tungkol sa nararamdaman nito. Sinabi na nito na mahal siya nito and she could not be happier. She loved him and he loved her. Pareho sila ng nararamdaman. Wala na siyang mahihiling pa. Anong sinabi mo? Aniya. I'm crazy, madly and deeply in love with you, Bianca. Sinuklay nito ang mga daliri sa buhok at bumuntong hininga. Alam kong isa akong malaking hangal. Matagal ko na dapat sinabi sa'yo pero naduwag ako. Natakot. Bakit? Hindi pa ba obvious? Magtatanong pa ba ako kung oo? Pilosopo ka rin. Ngumiti ito habang nakatitig sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Ikaw ang una't huling babaeng mamahalin ko, Bianca. Natakot ako dahil ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Natakot din ako, Noah. Pero hindi ako nagpatalo sa takot ko. Mahal din kita. Lumapad ang ngiti nito nang marinig ang sinabi niya. Muli siyang niyakap nito. Come with me, Bianca. We'll run away together. Nagtatakang tumingin siya rito. Saan? Saan pa? Siyempre, sa Paris. Napatili siya at humigpit ang yakap niya rito. Simula pa lamang yun ang magandang kinabukasan nilang dalawa. Nagsimula nang lumipad ang eroplano. Napatingin si Bianca sa labas ng bintana. Hindi siya makapaniwalang lulan sila niyon papunta sa Paris, France. Best of all, kasama niya si Noah. It was almost too good to be true. Nilingon niya ang binata at nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Inakbayan siya nito at automatic na isinandal niya ang ulo sa balikat nito. She sighed contentedly at hinawakan ang kamay ng kasintahan. Plinano pala ni Noah, Luis, Marcos at Beatrice ang pagtakas sa kanya. Hindi lang sinabi ng mga ito sa kanyang plano dahil baka magtaka ang kanyang ama kung bigla siyang magiging masayahin. Nagpalit siya ng jeans at t-shirt sa garahe. Pagkatapos niyon sumakay sila ni Noah sa pulang Volkswagen papunta sa airport. Handa na ang passports at tickets nila papunta sa Paris. May maleta rin siya sa loob ng sasakyan na inimpake ni Beatrice. They had planned everything to the last detail. By this time, nalaman na siguro ni Nicolas ang tungkol sa pagtakas niya. Siguro ay nagpupuyos na ito sa galit sa simbahan. Hindi pa rin naghilom ang galit niya sa ama. Magkakaayos din siguro sila balang araw. Pero ngayon, masyado pa siyang nasaktan sa pagtrato nito sa kanya. Hiniling na lang niya na sana ay mapatawad nilang isa't isa sa kinabukasan. Tumingala siya kay Noah at nakita niyang nakapikit ito. Napangiti siya at pinisilang ilong nito. Ang kulit. Nakangiting sabi nito habang nakapikit pa rin. Mas makulit ka. Ewan. Bumaba ang mga labi nito sa noo niya at ginawaran siya ng halik. Matulog ka na rin. Mahaba-haba ang flight natin. Ayoko nga. Sabi niya sabay pitik sa noo nito. His eyes flew open at isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Bumaba rin ang mukha nito para ilapit sa mukha niya. Napapikit siya dahil akala niya ihahalikan siya nito. Iminulat niyang mga mata nang marinig ang tawa nito. Inaasar lang pala siya ng lalaki. Kailan pa ba siya matututo? Gaya ng dati, she never learned her lesson when it came to Noah. Matulog ka na, sabi. Pagpupumilit nito. Oo na. Ipinikit niya ang mga mata at isinubsob ang mukha sa balikat nito. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanila sa Paris o kung saan sila dadalhin ng tadhana. Pero napakagaan ang pakiramdam niya. Pupunta siya sa isa sa pinakamagandang lugar sa mundo kasama ang lalaking matagal na niyang pinapangarap. What could possibly go wrong? Bianca, biglang pukaw ni Noah sa atensyon niya. May nakalimutan akong sabihin. Akala ko ba matutulog na tayo? Kontra niya. Ikaw naman ang nangungulit ngayon. Seriously, importante to. Pagpupumulit nito. Fine, sabihin mo na. Tumingala siya ulit dito. Nagtataka siya kung anong balak nitong sabihin na animoy napaka-importante. Minsan lang ito nagsasalita sa ganoong tono.
Will you marry me? Napabalikwa siya at nanlaki ang mga mata. Nginitian lamang siya ng nobyo at may inilabas ito mula sa bulsa nito, isang maliit na maroon box. Ano? I want to spend my forever with you, Bianca. Binuksan nito ang box at may nakita siyang diamond ring sa loob. Will you spend your life with me? Yes, Noah. 1,000 times yes. Garal-galang tinig na sagot niya. Hindi niya napigilan ng mapaluha. Among the clouds and on their way to the city of lights, their lips met. Simula pa lamang yun ang forever nilang dalawa. Hindi makapaniwala si Bianca na marami pang darating na magagandang eksena sa love story niya at ikakasal na talaga siya sa lalaking mahal. Mula noon pa si Noah lang naman talagang may hawak ng puso niya. Makalipas ang 3 taon, ay naging masaya ang pagsasama ni Noah at Bianca. Sa Paris, kasal na rin sila at nabiyayaan ng mga bibong kambal na anak na sina Brent at Brandon. Sa wakas ay nagkaayos na din ang mag-ama. Humingi ng tawad si Don Nicolas at buong puso namang napatawad ni Bianca. At si Luis naman na mas lalong sumikat bilang aktor. At nahanap na nito ang babaeng nagpatino dito dahil na in love ito kay Beatrice na kapatid ni Bianca. Mahiwaga talaga ang pagmamahal dahil sa pag-ibig ay hahamakin mong lahat maiparamdam lang natin sa taong na mahal natin sila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga series story na nais kong ihandog sa inyo. Maraming salamat po.